Nagbabanggaan ang mga kampo ni na Senator Raffy Tulfo at Senator Alan Peter Cayetano, kasama ang kani-kanilang mga kapatid at kaalyado. Lumitaw ang tensyon matapos ang sunod-sunod na akusasyon at palitan ng maaanghang na pahayag sa publiko. Inakusahan ni Tulfo si Cayetano ng pagiging duwag at pag-iwas sa direktang pagharap sa mga isyu, lalo na sa loob mismo ng Senado. Para kay Tulfo, mas pinipili umano ni Cayetano ang maglabas ng saloobin sa social media kaysa harapin ito sa formal na diskusyon. Kasabay nito, nagbato rin ang mabibigat na paratang laban sa kampo ni Cayetano at kay Erwin Tulfo, kabilang ang umano'y pagkakasangkot sa kickback scheme at human trafficking. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Erwin Tulfo ang mga alegasyong ito at iginiit na ito ay walang basihan at bahagi lamang ng paninira sa kanilang reputasyon. Bilang tugon, naghahanda siyang magsampa ng kaso upang linisin ang kanyang pangalan at panagutin ang mga nagpakalat ng naturang akusasyon. Sa usapin naman ng liderato sa Senado, iginiit ni Raffy Tulfo na ang naging pagbabago ay ganap na legal. Ayon sa kanya, kinikilala ito ng tatlong sangay ng pamahalaan, ang lehislatura na siyang gumagawa ng batas, ang ehekutibo na nagpapatupad nito, at ang hudikatura na nagbibigay interpretasyon sa batas, at sinusuportahan din ng mga umiiral na desisyon ng Korte Suprema. Para kay Tulfo, malinaw na may sapat na batayan ang bagong pamunuan, kaya't ang patuloy na pagtutol ni Cayetano ay hindi na makatwiran at nagiging hadlang lamang sa maayos na trabaho ng Senado. Sa kabila ng alitan, may mga senyales din ng pagbabago sa loob ng mga alyansa. Isang mahalagang pangyayari ang paglipat ni Senator Chase Escudero sa grupo ni Tulfo. Ipinapakita nito na hindi permanente ang mga pagkakahanay sa politika at maaaring magbago depende sa sitwasyon at layunin. Ayon sa mga pahayag, maingat na isinagawa ang pag-anyaya kay Escudero upang maiwasan ang hindi kinakailangang tensyon at upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Ipinakita rin ni Escudero ang kanyang hangarin na magtrabaho ng maayos kasama ang iba, anuman ang kanilang pinanggalingang kampo, at mas pinili ang kooperasyon kaysa personal na alitan. Bukod sa bangayan ng mga politiko, tinalakay rin ang mahalagang papel ng media sa lipunan. Binigyang diin na ang media ay nagsisilbing ikaapat na haligi ng demokrasya, na may tungkuling magbantay at maghatid ng totoo at balanseng impormasyon sa publiko. Ipinagtanggol ang mga lehitimong mamamahayag laban sa mga akusasyon at paninisi ng ilang politiko. Ayon sa pananaw na ito, hindi dapat gawing scapegoat ang media sa tuwing may krisis o negatibong issue ang mga opisyal. Sa halip, dapat magkaroon ng respeto at maayos na ugnayan sa pagitan ng dalawang panig upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Sa kabuuan, ang sitwasyong ito ay sumasalamin sa mas malalim na hamon sa politika, ang usapin ng liderato, kredibilidad at pananagutan. Ipinapakita rin ito kung paano naapektuhan ng personal na alitan ang mas malawak na gawain ng pamahalaan. Gayunpaman, sa kabila ng matinding bangayan, nananatiling posible ang pagkakaroon ng pagkakasundo at pagbubuo ng bagong alyansa kung unahin ang kapakanan ng publiko. Ang huling mensahe ay malinaw, mas makabubuti kung ang diskurso sa politika ay nakatuon sa mga tunay na isyu at solusyon, sa halip na sa personal na tirahan, upang magkaroon ng mas maayos, propesyonal, at kapaki-pakinabang na pamamahala.